mga bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 1, Week 8. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagpapahalaga sa pagbabagong naganap at nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang na ipakikita ang pagpapahalaga sa pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan, kalinisan at kaunlaran ng kinabibilangang komunidad. Paggawa ng Pledge of Commitment sa pangangalaga ng kasalukuyang komunidad. Pagbuo ng advokasya sa pangangalaga ng komunidad. Paggawa ng likhang sining na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga magbabagong naganap at nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Naibabahagi sa klase ang likhang sining na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga pagbabagong naganap at nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Ngayon naman, ating talakayin ang pagbibigay ng paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan, kalinisan at kaunlaran ng kinabibilangang komunidad. Para sa ating unang gawain, ayusin ang ginulong letra upang mabuo ang mga salita. Ano kayang salita ang mabubuo dito? Magaling! Ang nabuong salita ay kapayapaan. Sunod naman, anong salita ang makikita dito? Tama! Ito ay kalinisan. Ano naman ang salitang mabubuo natin dito? Tama! Ang nabuong salita ay kaunlaran. Ang mga nabuo nating salita ay kapayapaan, kalinisan, at kaunlaran. Ito ay tatlong mahalagang bagay na nagpapaganda sa komunidad. Tara, alamin natin kung paano natin pinapahalagaan ang mga pagbabagong dulot ng kapayapaan, kalinisan, kaunlaran sa ating komunidad. Ang kapayapaan ay kalagayan ng pagkakaroon ng katahimikan, katiwasayan at unawaan ng mga tao. Ang kalinisan naman ay maayos at maaliwalas na kalagayan ng kapaligiran na maaaring makasiguro ng malusog na mamamayan. At ang kaunlaran naman ay ang pagkakaroon ng pag-angat o pag-asenso sa uri ng pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang larangan. Lagi nating tatandaan na kapag payapa, mas masaya at tahimik ang pamumuhay. Kapag malinis ang paligid, ligtas tayong mamumuhay. At kapag maunlad, mas maraming magandang pagbabago. Upang mas maunawaan natin ang ating aralin, dumako tayo sa ating gawain. Basahin ang sumusunod na pangungusap at sabihin kung ito ay tumutukoy sa kalinisan, kapayapaan o kaunlaran. Isulat ang KL para sa kalinisan, KY para sa kapayapaan, at KU para sa kaunlaran. Maraming bagong paaralan ang naipatayo para sa mga mag-aaral. Ito ba ay KU, KY, o KL? Magaling! Ang tamang sagot ay KU dahil ito ay tumutukoy sa kaunlaran ng ating komunidad. Ikalawa, ang mga kalsada ay naipagawa ng namamahala sa bayan. Magaling! Ang tamang sagot ay KU. Ikatlo, laging may nangongolekta ng basura sa mga pamayanan. Tama! Ang sagot ay KL dahil ang tinutukoy nito ay tungkol sa kalinisan. Ikaapat, ang mga barangay tanod ang nagpapanatili ng kaayusan sa kanilang lugar. Ano ang sagot? Magaling! Ang sagot ay KY dahil ito ay nagsasaad tungkol sa kapayapaan. Ikalima, may nakalaang oras lamang ang paggamit ng videoke. Magaling! Ang sagot ay KY dahil ang sinasaad nito ay tungkol sa kapayapaan. Ika-anim, ang mga kanal ay lilinisin para dumaloy ng maayos ang tubig. Ano ang sagot?
Tama! Ang sagot ay KL dahil nagsasaad ito tungkol sa kalinisan. Para naman sa output ng unang araw, ikaw ay gagawa ng 3 bookmark at isulat ang mga paalala kung paano mapanatili ng mga tao ang una, kalinisan ng komunidad, ikalawa, kaunlaran ng pamayanan, at ikatlo, kapayapaan ng sariling bayan o rehiyon. Narito ang mga halimbawa ng bookmarks. Narito naman ang rubric para sa pagbibigay ng puntos sa ginawang bookmark. Ngayon naman ay pumunta tayo sa sunod na aralin. Ito ay tungkol sa paggawa ng Pledge of Commitment sa pangangalaga ng kasalukuyang komunidad at pagbuo ng advokasya sa pangangalaga ng komunidad. Para sa ating gawain, ikaw ay tumayo at bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag ng may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Batay sa pagbigkas natin ng panunumpa sa watawat ng Pilipinas, para saan o para kanino nanunumpa ang Pilipino? Ito ba ay A, para sa sariling pamilya lamang? O B, para sa watawat ng Pilipinas at sa bansang sinasagisag nito? Magaling! Ang panunumpa ng mga Pilipino ay para sa watawat ng Pilipinas at sa bansang sinasagisag nito. Anong uri ng komunidad ang iyong sinusumpaang makamtan? Ito ba ay A, komunidad na may pagkakaisa, katarungan at kalayaan? O B, komunidad na may kanya-kanyang layunin at walang pakialam sa isa't isa? Magaling! Ito ay letter A. Ito ay tungkol sa komunidad na may pagkakaisa, katarungan at kalayaan. Ano ang panunumpa? Ito ba ay A, isang biro o larong pambata? O B, isang taimtim na pangako ng katapatan o layunin? Magaling! Ang panunumpa ay isang taimtim na pangako ng katapatan o layunin. Ano-ano kaya ang pagkakaiba ng panunumpa, Pledge of Commitment at advokasya? Tara, alamin natin ito. Ang panunumpa ay isang mataimtim na pangako ng pagtupad sa pinag-usapan. Ang halimbawa nito ay ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ang layunin nito ay ipakita ang katapatan at pagmamahal sa bansa o tungkulin. Ang Pledge of Commitment naman ay isa ring uri ng panunumpa, pero mas personal at ginagamit para ipakita ang pangsang-ayon o paglahok ng isang layunin o gawain. Halimbawa nito ay Pledge of Commitment para sa kalinisan ng paaralan. Layunin nitong ipakita na seryoso at tapat na tutupad sa isang responsibilidad. At ang advokasya naman ay isang hayagang pagsuporta o pagmungkahi sa isang ideya, bagong patakaran o paraan ng paggawa sa anuman. Halimbawa nito ay advokasya para sa kalikasan, karapatang pantao o edukasyon. Layunin nitong baguhin o itaguyod ang mabuting pagbabago sa komunidad o lipunan. Narito naman ang mga paraan na maaaring gawin upang ipalaganap ang pagpapaalala sa pangangalaga o pagpapanatili sa kalinisan, kapayapaan at kaunlaran ng ating komunidad. Una ay ang paggawa ng slogan. Ito ay maikli ngunit makapangyarihang pangungusap na nagpapahayag ng layunin, panawagan o mensahe. Ang layunin ng slogan ay mahikayat ang iba o magbigay ng paalala sa simpleng paraan. Narito ang mga halimbawa ng slogan. Una, basura ay itapon sa tamang lalagyan, kalikasan ay mapapanatili sa kaayusan. Sunod naman, magtanim ng puno, buhay ay sigurado, kalikasan ay alagaan, kinabukasan ay masagana.
Maaari rin natin gawin ang isang collage. Ito ay isang larawang gawa sa pinagputol-putol na materyales tulad ng papel, larawan o kaya tela, na pinagdikit-dikit upang makabuo ng isang malikhain at makahulugang imahe. Layunin nitong ipakita ang isang paksa o mensahe sa malikhahing paraan. Narito ang mga halimbawa ng collage. Maaari rin tayong gumawa ng anunsyo. Ito ay isang patalastas o paalala na nagbibigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa isang mahalagang bagay. Layunin nitong ipahatid ang isang balita, babala o paanyaya. Narito naman ang isang halimbawa ng anunsyo. Maaari mong makita dito kung ano ang tungkol sa anunsyo, saan ito gaganapin, kailan ito gaganapin, sino-sino ang mga kasama dito, at bakit ito gagawin. Maaari rin natin gawin ang Pledge of Commitment. Narito ang halimbawa nito. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Kumuha ng isang lapis at papel at punan ng tamang salita ang patlang para mabuo ang isang panunumpa. Narito ang gabay sa pagsulat ng panunumpa. Maaari mong i-post ang video para mas madali mo itong maisulat. Napakaraming pagbabago ang naganap at patuloy pang nagaganap sa ating komunidad. Bilang mga batang Pilipino, mahalaga na tayo ay maging mapagmasid, mapagmalasakit at makilahok sa mga mabubuting gawain. Tandaan, ang pagbabago ay mas magiging makabuluhan kung tayo ay nakikibahagi. Hanggang sa susunod na aralin mga bata, paalam at patuloy tayong maging mabuting miyembro ng ating komunidad. Para naman sa ating output, gumawa ng alinman sa mga sumusunod upang ipalaganap ang pagpapaalala sa pangangalaga o pagpapanatili sa kalinisan, kapayapaan at kaunlaran. Maaari kang pumili sa slogan, collage, anunsyo o pledge of commitment o panunumpa. Narito naman ang rubric para sa pagbibigay ng puntos. Let's get ready and learn with Teacher Camille. Here, we'll play, learn, and explore through fun and exciting lessons made just for you. Don't forget to like and subscribe. Let's grow and learn together.